survey, sinasabi nila parati, no, na iba nung panahon ni Duterte kaysa sa panahon ngayon ni Marcos. At Yeah, kita yeah, true. Correct. kitang-kita nila, hindi niyo ito matatatwa. Kaya ang gusto niyong gawin ay gumawa kayo ng recycled na issue, gumawa kayo ng kwento tungkol kay BP Sara, i-amplify niyo itong mga pinagsabi niyo. What's up mga kababayan? Justet Matters here. Dito sa video natin ngayon ating panonoorin si Madam Harlika at Misa sa mga kababayan. May pinaplano di umano ang mga bangag dito kay VP Sara na patuloy ang pagkaranas ng pamumulitika at pamamahiya galing sa bangag na administrasyon. Naku naman po. Paano ba naman kasi mga kababayan, pati ang mga kongreso, senado ngayon, di umano, naa-underdogs na ng nasa itataas sapagkat sila na lamang ang nagtatakapan ng mga sari-sariling baho o may itim na negosyo na gamit di umano ang pera ng taong bayan. Lalo ngang lumala ang korupsyon at marami ang naghirap dahil dito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, takot na di umano ang mga bangag na kampo sapagkat tao na ang kumikilos na pumupunta na nga sa mga rally na ang panawagan ay mag-resign na o umalis ka na BBM. Bongbong Marcos sa iyong posisyon. Kung kaya naman ang wika ni Madam Sas ang oras lang ang magsasabi kung hanggang kailan itong kasamaan ng bangag na administrasyon. At ito nga si Tambalos ginagawa din ang lahat upang magpalakas sa mga ordinaryong mamamayan. Huwag kayong papadala sa Romualdez Rice dahil scam yan mga kababayan. Na pera natin yan. Huwag niyong hayaan na dahil sa binigyan kayo ng Romualdez Rice, ibibigay niyo ang boto niyo sa kanya. Maawa naman kayo sa inyong mga anak. Dahil walang magandang bukas dito sa mga bangag na administrador. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Na si Marcos, Bangag Jr., yung presidente ninyo na hindi lang lutang, kundi laging high na high, ay nagkaroon ng muscle spasm last year. Diba? At nataranta si Liza Tanas na pagdamot, okay, ng pasikreto na kinabahan siya nung time na yon, I think last quarter of the year, na akala niya machuchugi na itong si Bangag dahil nga sa ginagawang pagbibisyo. Like, syempre alam na natin yung pagiging polboronic niya everyday. So tama ka dyan. So kaya naman tulong-tulong sila sa Congress at sa Senate, sa House of Representatives, kung saan gusto talaga nilang ipahiyain or i-impeach si Inday. Sabi ko nga merong panibagong tawag dito, accusation na posibleng ilabas nila sa next budget hearing para sirain si Inday o hanapan ng grounds na ito ay ma-impeach. Ito nga yung adultery issue na galing din ito sa ating mga puting ahas or mga informant galing sa loob ng Malacanang. With regards dun sa budget na nabanggit pala to ni De Lima, hindi ko siya napapalo. But anyway, kung binanggit niya yan, so dito makikita na si De Lima at ang kanyang mga grupong mga Dilawan at Pinklawan ay wala talagang paninindigan. Alam ng taong bayan, alam ng mga followers nila for 30-something years, sila ay galit na galit sa kay Marcos, pamilya ni Marcos Jr., sa pagnanakaw, sa mga human rights abuses, at kung ano-ano pang mga illegal or rumal-dumal na mga issue na kanasasangkutan ng Romualdez Marcos and now Araneta. No? So, patunay sa mga nanonood ngayon na vested interest lamang itong grupo nila De Lima at hindi talaga sila naninindigan para sa bayan. Kasi kung naniniwala ka, imagine mo for 30-something years, abogado ka pa, sinasabi mo na para ka sa bayan, tapos sa isang saglit lang ay babaliktad ka dahil napaboran ba siya, kaya siya napalaya ng maaga o naabswelto sa kanyang mga kasong mga nakasangkutan. So, so yung mga pang-aabuso ngayon sa ating KOJC family sa Davao at sa lahat sa atin na ginugurgor, alam niyo naman yan, ako ang isa sa una nilang mga ginurgor sa Facebook. Tayo actually, Sas. But again, hindi tayo aatras sa labang ito. Dahil mas marami pong matitino at gising na taong bayan, hindi lang sa hanin ng gobyerno
sa ng kapulisan at sa AFP at syempre mamamayang Pilipino kasi Tama. bakit kamo? Mga kapartners, mga kababayan, the fact na yung ating mga informant ay galing sa gobyerno, may PSG tayong informante, meron tayong mga nasa loob ng Congress, ibig sabihin, nakikita din nila yung kabangagan ng gobyernong ito. Meron talaga, Maharlika, no? Halimbawa ako meron ako naging informant from the Department of National Defense. At yung in-expose, no, na kung ikaw ay may PIDEA leaks, ako nun ay may DND leaks, no? Yes, yes. Siyempre, walang nagko-cover, explosive ito dahil meron itong international condemnation, yung ginawa ng US military disinformation campaign. After a month, ito ay kinover din ng Reuters at kanilang na-verify, kanilang mga sources mismo sa Pentagon na yung nileak na document sa akin, yung mga nandun, ito ay totoo. So, True. ang nangyayari ngayon dito sa ating gobyerno ay ito ay nagpapanik. Okay? Nagpapanik na ito. Dahil nga alam nila na pwede silang tanggalin. Kaya itong tactical alliance ng Yellow Pigs at BBM Araneta Romualdez, no? Ito ay alliance of convenience like all tactical alliances are. Pero ang ano kasi dito, ang pinakamalaking kalaban nila kasi dito ay time. Okay? And when it comes to time, the Dutertes have the advantage of time. Sara is only 46, madam. So maalindog na maalindog pa ito si Sara Duterte. No? Correct. Kahit halimbawa mag-resign si Sara, no? Well, kung hindi siya maging presidente ng 2028, may 2033, may 2039. Maraming habang panahon. Kaya nga si Sara Duterte ay napaka-dangerous nito sa kanila because Sara Duterte has nothing to lose. And they have everything to lose. Dahil pagdating ng 2028, mga 65 na itong mga to, no? Si Romualdez, kahit si Tulfo, kahit si... na parang kung hindi nila ito magawa ng 2028 or earlier, mawawala na sila ng panahon. Masyado sila matanda, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanila pagdating na nila ng 70 years old. Sara, batang-bata, sariwang-sariwa, mahaba pa ang panahon. Mahaba pa ang panahon ni VP Sara para mag-decide kung kailan niya gustong tumakbo ang presidente. Pero syempre, ngayon, gusto nilang ma-eliminate siya. Actually, kasi yan nila gustong ma-impeach si Sara at ma-convict ito sa Senate, ay para hindi na ito makatakbo ng kahit anong posisyon. So parang nagpe-prepare na sila sa future. Paano kung i-impeach siya at hindi siya ma-convict ng Senado? Para tong Trump, no? No, para tong Trump na in-impeach nila, hindi na impeach. Ayan, tatakbo uli ng presidente at hindi sila magkaugaga kung anong gagawin nila kay Trump dahil may nagbabadyang second Trump presidency. No? At baka ma-drain the swamp na naman sila dyan sa United States. So ngayon, ito kay Sara, gusto niya talaga silang ma-eliminate. Kaso, yun na nga, itong hindi nila naintindihan, the greatest enemy of everyone against Duterte is time. And the greatest advantage of Duterte ay time din. No? Hindi na ito katulad ng panahon ni Mark. Di ba, alam na natin to ang mga Duterte ngayon ang nasa kalagayan ng mga Marcoses after 1986 na walang ibang ginawa yung sumunod na administrasyon kundi tanggalin lahat ng magagandang ginawa ni Marcos Sr., i-amplify yung mali, gumawa ng issue na hindi tama. Nakaka-relate dito yung mga totoong loyalista kasi pinagdaanan nila to Yung mga pinagdadaanan ngayon ng mga supporters ng mga Duterte, pinagdaanan na to ng mga loyalista, ng mga supporters ng mga Marcoses after 1986 pagkatapos ng presidency ni Marcos Sr. So yun ang ginagawa nila. Kaso ang malaking pagkakaiba noon sa ngayon is gising ang taong bayan. Alam nila ang mga totoong nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte at nakumpara nila ang panahon ngayon. Kaya nga pag pumunta kayo, mga nagkakalye, sir, Totoo yan, Madam Sas, kung tatanungin mo yung mga nasa kalye, mga nasa palengke, no? Kung sino ang kanilang presidente sa taong 2028, Duterte pa din nasasagot nila, si VP Sara. Ano nga naman magagawa ni Tambalos, may alam ba yun? Mamigay ng
mamigay ng Romualdez Rice. May papangalan pang Romualdez Rice, gamit naman ang kaban ng bayan. Pera natin yun Pera ng taong bayan yun. Kapal ng mukha. Kaya huwag kayong magpadala sa ganong scam, no mga kababayan. Kumbaga parang binibili nga yung boto nyo dahil binigyan lang kayo ng bigas. Napakababaw nyo namang tao kapag ganon. Survey, sinasabi nila parati, no, na iba nung panahon ni Duterte kaysa sa panahon ngayon ni Marcos. At Yeah, true. Correct. kitang-kita nila, hindi nyo ito matatatwa. Kaya ang gusto nyong gawin ay gumawa kayo ng recycled na issue, gumawa kayo ng kwento tungkol kay BP Sara, i-amplify nyo itong mga pinagsabi nyo. Pero ang ano kasi niyan, isiguraduhin nyo na pagdinikdik ninyo si Sara, ay ito ay hindi lamang madudurog, kundi tuluyang mawawala. Dahil kung hindi nyo siya mapawala dyan, nako, Yeah. So, kawawa. yeah, you're right. Kasi saka, syempre sa panahon ngayon, hindi well, although kakampi nila ang majority ng mainstream media, pero at this digital age, social media, kahit anong gawin nilang kasinungalingan o pag-cover up ng real stories, yung mga nangyayari nga back during the 30s time, yung mga magaganda and now yung mga abuses, talagang hindi sila mananalo. Dahil kahit nasa kanila yung kapangyarihan, kahit anong twist nila ay talagang gising na gising ang taong bayan. Katulad na lamang na nagbigay ng statement itong si Marcos Bangag Jr. Sa kanyang interview sa mga reporters na wala daw silang nilabag na batas or dahas or mga armas na ginamit yung kanyang mga kapulisan or hindi nag-spray ng tear gas. So, kitang-kita na itong presidenteng ito ay bangag na bangag at mukhang sabi nga kargado o mukhang katitira lang na parang wala siyang kamuwang-muwang. 'Di ba? Yung Manas yung mukha niya. Manas sa mukha niya. Manas, 'di ba yung mukha niya habang ini-interview siya. Tapos Nabigyang video natin yun mga kababayan, no? Kung hindi nyo napanood. Nahalata ang pagsisinungaling niya sa harap ng media. Kaya nga hindi makapag-comment doon sa video na yun ng mga bangag at trolls niya kasi nga 'di ba nung weekend na nangyari itong KOJC Religious Compound Siege, nasa party, 'di ba may party sila yan sa Batangas. O syempre, pag party, meron diyang handaan at sibutan. Buffet ng bulburon. May buffet, and then ang kaya siya na nandyan ay siguro pagkagising niya o nalimpungatan siya, hindi niya alam yung nangyayari. Kaya nasabi niya na wala kami, kahit isang pulis, walang dalang baril. So, napakasimpleng bagay niyan, no? Inang Maharlika at Admar at MJ na hindi mo alam. Hindi ba siya nanonood? The brief. Di ba kausap siya ni Torres sa telepono ata or something like that nung nandiyan siya sa KOJC Religious Compound? Yeah, for sure nagre-report naman si Torre kasi lagi namang si Torre Rista kasi lagi namang may kausap sa telepono. At saka yun nga, napaka-show nga ng mga taong nasa paligid niya na wala man ng briefing. Diba? So, hindi man lang siya na-brief kung ano yung nangyayari. Or talagang pinababayaan na lang siya ng nakapaligid sa kanila na kahit anong sabihin niya, tapos ididepensa na lang nila kahit nagmumukha na silang lahat na tanga. Ayan, nakita mo, si Torre, meron siyang sinusunod na command na utos, possibly yan galing kay Marcos Jr. or kay Marbil o kay DILG, isa pang ngiwi na yan, Talaga naman ang ating mga namumuno physically yung mga features nila, nakikita mo talaga manas. At kitang-kita mo yung manifestations ng pagiging bangag. Kung matatandaan ninyo, noong December 3, nung umattend siya sa kasal ng anak ni Acuzar, remember that, na galing siya sa party, nagkaroon ng parang bomba sa Mindanao at nagkaroon ng lindol, ay hindi rin siya nagpakita doon sa ng ilang days. Actually, that was 5 days bago siya lumabas. So, definitely, after party, bangag nga talaga kasi manas na manas yung mukha at talagang wala siya sa ayos, wala sa sarili na sasabihin niya na walang armas yung mga pulis na nang abuso o naglumusob illegally dyan sa KOJC compound.
Oo. So, ang nakikita ngayon natin dito sa nangyayari sa KOJC, ito ay akto ng isang taong gusto niya ipakita na siya ang makapangyarihan. No, kaya niya itong gawin, kaya nilang i-disregard ang desisyon ng isang korte at kaya nila itong gawin sa isang religious compound. Ito ang nakakatakot, no? Kaya I'm pretty sure may mga ibang religious group closely watching this. Kasi hindi this is beyond Pastor Apollo Kibuloy. This is the religious compound of a religious group in the Philippines. And if they can do it to a religious group like this na naging kritiko nila, baka itong ibang religious groups, no, hindi na rin sila makikriticize or mag-iingat or mananahimik para hindi ito mangyari sa kanila. Kasi wala namang umaalma dito, pwede palang ganyan, no, na mag-serve ka ng one week na. Mag-1 week na, Inang Maharlika, no, ngayon lang ako nakakita ng serving of warrant na 1 week na. At naghahanap pa rin sila ng heartbeat, no? At I know. ito na ata ito na ata ang pinakamahal na heartbeat sa buong mundo dahil everyday hinahanap nila diyan at magkano binabayad ng sambayan ng Pilipino sa bawat everyday na deployment diyan. This is a 24/7 na next week na operations. Ngayon, kaya nagagawa na lang sila ng mga iba-ibang kwento na halimbawa, Inang Maharlika, kung hindi pa nababalitaan, yung may finiture Daily Tribune na ito ay close ito kay Tambi, no? Kay House Speaker Martin Romualdez na secret chamber. Ito rin ang mga rooms ng secret chamber which in reality, these are not secret chambers. Ito po ay talagang mga kwarto ng mga religious worker. So, sabi nga dyan ni Atty. Torion na napanood ko na hindi naman kasama sa warrant of arrest at na manirahan sila dyan. Imagine niyo mga kababayan, talagang sobrang pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas at talagang pagwawalang hiya, pinapaandar ang mga air conditioning na akala mo sa kanila yung pag-aari at pagsira ng mga properties nga at ng mga kagamitan. So, the fact na sinabi ni Torre na sinasabi na nakakita na ng heartbeat, ano na nga ba dun, ano ba yun? Heartbeat ng ahas? Heartbeat ng, kasi sure daw sila na may si Torre na may heartbeat. 7 days na. 'Di ba? 1 linggo na. So bakit ayaw pa rin nilang umalis? So maraming mga nagsasabi na possibly na gusto talaga nilang i-invade o i-take over yung place gamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan ng batas. Kasi wala na po silang kahihiyan. Meron ng desisyon na temporary protection doon sa bisa ng writ of amparo na ipinaliwanag din ni Atty. Harry at ni Atty. Torion na dapat na nilang i-vacate yung premises, pero ayaw pa rin nila. Although may mga religious or may mga Catholic church, 'di ba, na mga nagsalita din na nagkondena sa kanila. Wala na po silang pagrerespeto sa atin. Wala na silang respeto sa batas at wala silang pakialam sa mga tao, sa mga Pilipino na nakikita or na-witness yung kanilang mga kawalanghiyaan. So, yun yung nakakalungkot, and I hope talagang wag tayong samuko, wag tayong magpatinag kasi the more na tumatapang tayo at nagpapakita tayo ng ating pag-resist sa kanilang pang-aabuso, the more na matatakot sila. Tandaan nyo, mga palangga, mga kababayan, sabi nga natin, mas powerful ang boses natin. So, pag nakikita nila na hindi tayo back down o nag-bend down sa kanila, the more na naaalarma sila. Look at what's happening now, di ba, sa Liwasang Bonifacio. Andyan yung ating mga kababayan. So, araw-araw na ngayon ang peaceful protest. So, we have to continue that. Kasi pag hindi natin sineryoso itong mga protesta natin peacefully, mapa-social media o actual na protesta dyan sa Pilipinas,
mananaig sila, di ba? So ipagpapatuloy nila yung kanilang pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas. So tama ang paglabas ngayon ng ibang mga Catholic, church bishops, and I hope not only the Catholic Church, mga Muslim brothers natin, at lahat ng Pilipino. Kasi sabi ka kanina ni Sas, it is beyond KOJC. This is about the Filipino people na minamalupitan nitong bangag na administrasyon na ito. Kasi majority sa kanila ay bangag. Nakikita naman natin ang kanilang mga aksyon, ang kanilang mga kasinungalingan, magsimula sa smuggling, corruption, kidnapping, polboron. So, sabi nga, we have to stay strong. At ipakita natin yung ating totoong malasakit at tatapang para sa taong bayan at para sa ating mga kababayan. Kasi sino pa ba? Saan na ba tadako itong mga Pilipino? Kung walang maninindigan, kung walang mangunguna o mag-lead sa kanila, saan natin sila, kanino sila lalapit? Kasi yung mga nasa gobyerno ay mga bangag na. 'Di ba, Sas? Ito kakabasa ko lang ng palitang ito. Pinalitan na raw si Ronald Cardema na chair ng National Youth Commission ngayong August 29. Kaso, fixed term kasi yan hanggang next year pa ata yan. Pero ngayon, pinalitan na raw niya at ang ipinalit si Joseph Francisco Ortega. Ito ba si Joseph Francisco Ortega? Kabilang ba ito sa Ortega family sa La Union?